Okay, good day sa inyong lahat. Welcome back to my channel, Apollo Manlawe. Mag-record naman tayo ng bagong video. Kitang-kita natin ang sitwasyon ngayon sa Pilipinas. Maraming tao sa lansangan, sumisigaw ng katarungan. Maraming grupo ang sumisigaw ng katarungan sa mga nangyayari katulad ng pagbaha. Ito ay dulot ng flood control projects na naging scandalous dahil ang iba ay ghost projects, ang iba ay binawasan ang pera, kinuha ang pera, kaya sa isang hampas lang ng isang bagyo, wasak na ang kanilang flood control. Ang problemang ito ay hindi lang sa Pilipinas, kundi nakikita din ng mga tao sa labas ng Pilipinas. Ito rin ang dahilan kung bakit may mga grupo na lumabas sa lansangan para sabihin sa gobyerno na kailangan nilang imbestigahan ito dahil trillion pesos ang involved nito. Pero sa halip na pakinggan ang grupo na ito, particularly ang Iglesia ni Cristo, na siyang sumisigaw ng transparency, accountability, justice, peace, nawawala ang sigaw ng Iglesia ni Cristo. Bakit? Dahil yung mga tao, ang laban ng ibang tao ay hindi na about flood control. Mga religious group, hindi na hinahanap yung flood control scandal. Bagkus, ang tinitira nila ay ang Iglesia ni Cristo, ang mga miyembro nito, ang doktrina nito, ang aral nito. Yan po ang ating kaibayo sa pananampalataya, yung Catholic Church. Halos makita mo sa lahat ng mga post laban sa Iglesia ni Cristo. Yung totoong sinisigaw, hinihinga ng resulta ng mga tao, yung investigasyon ng flood control projects, binaliwala nila. Nakikita natin na simbahang ito, hindi sila talaga for transparency, for accountability. Sila ay masabi nating kumakampi doon sa mga magnanakaw, sa kumuha ng pera, dahil sumusuporta sila sa gusto nito na ayaw itong paimbestigahan. Sa katunayan, nung nagsimula ang investigasyon nito, pinangunahan ito ni Senator Marcoleta. Nagkaroon ng aktibidad sa Senado, napalitan si Senator Marcoleta ni Senator Lacson. Patuloy pa rin ang investigasyon. Pero habang lumalapit sa talagang pinakautak ng flood control scandal, mabilisan naman itong pinagtatakpan ng mismong Blue Ribbon Committee. Tinapos nila ang kanilang investigasyon. Nagpalabas sila ng report na hindi pinirmahan ng mga senador dahil nga kulang ang investigation. So ano ang nangyari? Muli namang lumabas sa kalsada ang Iglesia ni Cristo para sabihin, isigaw ang accountability, transparency, justice, peace. Kasunod nito, nakulong si Senator Marcoleta. So ang paningin ng mga Pilipino, ginawa ito para ipahinto ang investigasyon ng flood control projects. Pumasok naman ang impeachment. So natabunan nito ang flood control projects na investigation na hinihingi ng mga mamamayan. Sa kasalukuyan, si Senator Marcoleta ay nasa loob na ng kulungan at ang investigasyon ng impeachment
patuloy pa rin. Pero nakita ng mga tao yung testigo ng prosecution na puro imagination lang ang sinasabi nila. So, patuloy ang pagkahati-hati ng Pilipinas. Ang bawat grupo may kanya-kanyang layunin, may kanya-kanyang sinisigaw, pero ang Iglesia ni Cristo ay buo sa kanyang paninindigan, buo sa gustong sabihin sa pamahalaan, buo sa gustong hingiin sa ating pamahalaan. So pakinggan natin yung pahayag ng Iglesia ni Cristo patungkol sa ginawa nilang rally. Ano ba talaga ang pinaglalaban ng Iglesia ni Cristo? Narito po ang statement ng Iglesia ni Cristo. Hindi tutol ang Iglesia ni Cristo sa pagpapatupad ng batas. Pero tutol kami sa pagbaluktot sa batas, lalo na kung ang layunin ay para pagtakpan ang katiwalian. Gaya ng alam ng marami, si Senator Dante Marcoleta ay nanguna sa pag-iimbestiga sa isa sa pinakamalaking pandarambong na naganap sa ating kasaysayan. Sinimulan niya ito nang siya pa ang chairman ng Blue Ribbon Committee ng Senado. Subalit, pinalitan ng liderato ng komiting ito. Gayunpaman, itinuloy niya ang paghahanap ng hustisya para sa atin na mga mamamayan. Ang ipinagtataka namin ay kung bakit siya na nagsusulong sa pag-expose ng mga sangkot sa napakalaking pagnanakaw sa Pilipinas ang kakasuhan at ipakukulong sa halip na ang mga na-expose. Ang ikinakaso kay Senator Marcoleta ay plunder na isang non-bailable crime. Sa makatwid, ipakukulong siya at hindi pwedeng magpiyansa hanggang hindi natatapos ang pagliliti sa kanya. Sa madaling salita, ay hindi na niya maitutuloy ang paglalantad o pag-expose sa mga sangkot sa pandarambong na naganap. Pero, paanong naging plunder ang pagtanggap ng campaign donation o campaign contribution? Hindi naman galing sa kabangyaman ng Pilipinas ang tinanggap niyang donation mula sa mga sumuporta sa kanyang pagkandidato bilang senador. At mismong ang COMELEC ay naglabas na ng desisyon na walang krimen na naganap sa pagtanggap niya ng campaign donation. Sinusuportahan ng Iglesia ni Cristo ang itinataguyod ni Senator Marcoleta dahil ito rin ang posisyon namin. Nananawagan kami para sa transparency, accountability, justice, and peace. Kaya, nais naming iparinig sa mga kinauukulan na kahit ipakulong nila si Senator Marcoleta, ay hindi kami titigil sa paghingi ng katarungan para sa mga kababayan natin na ninakawan. Gusto naming ipaalam sa kanila na isang injustice ang selective justice. At hindi kami mananahimik sa harap nitong napakalaking pagyurak sa katarungan na hinihingi ng ating mga kababayan. Yan po. Okay, maraming salamat sa inyong pakikinig. Sana maramdaman din ninyo yung nabahaan kayo, mahihirapan kayo, kasi marami pa ring lugar sa Pilipinas ang baha. Konting ulan, pag may dumating ng bagyo, hindi malilimutan ng tao ang flood control projects scandal na ito. Hanggat walang solusyong na ibibigay, hanggat hindi naipakulong yung mga nagnakaw ng mga milyon-milyon o trilyong pesos mula sa proyektong ito. So hanggang dyan ang ating vlog. Maraming salamat sa inyong panunood.
Please don't forget to like and subscribe to this channel.